for DJ Rocky's Secret Files. Sorry kung nagkaroon ako ng feeling sa'yo kahit Becky ka. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig sa programa mo. Pero hindi ko akalain na darating ako sa punto na kailangan ko ring ibahagi ang nararamdaman ko sa pamamagitan ng programa mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Kay. At ito, ang aking secret file. Isa akong OFW sa isang bansa sa Middle East. Kasama ko ang aking mister at anak. Mahigit 1 dekada na kami ng mister ko rito. At sa loob ng maraming taon, never akong nagkasala sa mister ko. Never akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Kahit may mga nagpaparamdam sa aking lokal o ibang lahi na minsan ay binibigyan pa ako ng pera at mga bagay na mamahalin. May mga itsura naman sila, pero sadyang wala silang dating sa akin. Kaya kahit crush lang, hindi ko yun naramdaman para sa kanila. DJ Rocky, hindi naman ako kagandahan. At aloof din ako sa mga tao. Sabi ng iba, mukha raw akong bata sa edad ko. Makinis ang balat at proporsyon ng katawan. May tama lang na sukat pagdating sa height. Sa edad kong ito, hindi ko pa siguro gaanong kilala ang sarili ko. Until one day, may nakilala akong kabayan na nag-apply sa kumpanya na pinapasukan ko para sa isang short-term project. Noong una, hindi ko naman siya kinakausap dahil tahimik nga akong tao. Ni hindi nga ako umiimik unless tanungin ako o i-approach ako. Bukod pa ron, lalaki siya na siya ring iniiwasan ko. Para iwas lang sa pagkakasala. Ganun. So dumaan ang mga araw at nagkaroon din kami ng pagkakataong magkausap. Noong may isang bagay akong nahalata sa kanya after niya akong tapikin. After nung insidenteng yon, ako na mismo ang nag-approach sa kanya. Paano ba naman kasi? Tayong mga Pinoy ay exposed sa LGBT IQ plus community. Kaya siguro nahalata ko na hindi siya straight na lalaki. Tinanong ko siya kung bi siya. Na agad naman niyang sinagot na oo.
Kaya napagtanto ko sa sarili ko na safe itong taong to na kausapin ko. Okay lang na maging kaklose ko. Kasi, bye naman. For sure, hinding-hindi ako magkakasala nito. Itago natin siya sa pangalang Kai. DJ Rocky. Etong si Kai, guwapo. Hindi siya mukhang Pinoy. Madalas nga ay napagkakamalan siyang Vietnamese, Korean, Chinese o Japanese. Maganda rin ang propesyon niya. At isa rin yun sa mga pinapangarap kong kunin nung nasa high school pa lang ako. Marami kaming similarities when it comes to astrology. Pati na rin sa skills. Ang pagkakaiba namin, yung personality. Outgoing siya. Ako naman, may pagka-introvert. Dumaan pa ang mga araw. Lagi na kaming sabay kumain ng lunch. Hindi naman talaga ako kumakain ng lunch. Pero dahil kay Kai, napipilitan akong kumain. Masaya siyang kasama. Which is normal naman sa mga tulad niya. Lagi niya akong pinapatawa dahil sa kamalditahan niya. Noong una, nilibre niya pa ako. At ang saya-saya ko ron. Sino ba namang hindi sasaya? Sa libre, diba? And by the way, napag-alaman ko na may jowa siya rito, nakabayan din. Aside from admitting na bi siya, inamin niya na may jowa siya. Dito rin sa bansang ito kung saan ako nagtatrabaho. As days went by, napansin ko na sa sarili ko na hindi na ako sanay pag hindi siya nakikita. Kapag nalilate siya, hinahanap-hanap ko siya. Nag-worry ako sa behavior ko. Kaya sinubukan kong itaboy siya by telling him kung saang restaurant o cafeteria masarap ang food. Kaya next time, alam na niya kung saan kakain kahit wala ako. But for whatever reason, we still end up having lunch together. Sinubukan ko nga rin ipakilala siya sa kaibigan kong babae. Para kako may iba siyang kilala. At nang makaiwas na ako sa kanya. But none of those things worked. Kasi nahook na ako sa kanya. It was all my fault. Kasi iba yung interpretation ko sa mga kilos niya towards me. Maalaga siya, gentle magsalita, masaya kausap. There were times na binibigyan niya ako ng chocolates, even nung Valentine's. To be honest, hindi ganito yung mister ko sa akin. Never akong naka-receive ng chocolates mula sa kanya. And I don't feel any connection with him, unlike when I am with Kai. Yung sa amin ni Kai kakaiba. Iba ang koneksyon na meron kami. So, fast forward. Inabsorb si Kai ng company namin. Kasi nagustuhan siya ng boss ko. Actually, feeling ko nga yung boss ko, Biden. Kaya nga, ante ang tawag namin sa kanya. Well, ang saya-saya lang kapag magkakasama kami. Parang magkakaedad lang kami kahit 10 taon yung tanda ko kay Kai.
Masaya at kontento na ako sa sitwasyon namin. Walang complications. Nanay-anak relationship. That's what I thought. Until one day, ay bigla na lang nagsabi si Kai ng mga bagay na ikinagulat naming lahat. Bigla na lang nagsabi si Kai na hindi na siya tutuloy sa kumpanya namin dahil meron siyang na-receive na mas magandang offer from another company, which is in line sa kanyang profession. Mixed emotions ako noon. Parang yung post ni Christine Reyes na R.I.P. Sanchay and happy birthday to me. Masaya ako para sa kanya at malungkot para sa sarili ko. Literal na hindi ako nakatulog nung gabing yun. Noong nakatulog na ang mag-ama ko, tsaka na umagos sa mga luha ko. Tsaka ako napagtanto na hindi lang to simpleng separation anxiety na lagi niyang ipinipilit. May mga naging kaibigan naman ako na umalis sa kumpanya. Na oo, nalungkot ako pero hindi umabot sa puntong umiyak ako. Lahat ng frustration na nararamdaman ko, idinaan ko sa pagpo-post sa IG na siya namang hino-heart niya palagi. Without knowing na siya yung subject nung post ko. Alam mo, DJ Rocky, umabot pa nga ako sa puntong kumukonsulta ako kay ChatGPT para ma-assess at ma-i-explain yung nararamdaman ko. Tama naman yung payo ni ChatGPT pero hindi maibsan nun yung bigat ng kalooban ko. Para akong namatayan. Gusto kong magwalwal kahit bawal sa amin. Gusto kong magwalwal kasama siya. At hindi ko alam baka kung anong magawa ko. At masampal naman ako dahil hindi kami talo. Lahat ng yun ay nasa utak ko lang. Lahat ng yun ay imagination ko lang. At hindi mangyayari sa totoong buhay. DJ Rocky, hindi ko na kaya yung nararamdaman ko. Kaya ilalabas ko na lang. Baka sakaling maipaabot mo yung mensahe mula sa kaloob-looban ng pagkatao ko. Well, actually, sinend ko rin naman to sa kanya. At ang mensahe ko ay, I'm happy for you. And at the same time, sad for myself. I think it's better this way kasi baka kung tumagal ka pa at biglang umalis, baka biglang mabaliw na lang ako. Mabaliw sa lungkot. It's enough na napasaya ako ng isang human. Other than my kids. Sa maikling panahon. Kahit hindi ko naman deserve. At kalabisan na para hilingin ko pa na magstay ka kung ayaw mo na. Baka maparusahan na ako sa pagiging greedy ko. I know you're trying to find reasons why I'm behaving this way. But I suggest you stop there. It's either hindi mo maiintindihan or you're trying to avoid understanding what I really meant. Don't blame yourself for leaving. And I'm so sorry if my outbursts made you feel uncomfortable. Pero kasi,
I can no longer bear the pain of keeping the grief inside of me. Nung umalis ka, I know you will no longer be there for me. And I will always understand why. Lastly, sorry. Dahil nakilala mo yung isang taong sobrang sensitive na tulad ko. And DJ Rocky, I just wanna say sorry also to my husband. Sorry kung nakaramdam ako ng ganito sa iba na hindi ko naramdaman sa'yo. Sorry. At sa jowa ni Kai, sorry din. Sobrang nirerespeto kita, kuya. Kung hindi man ngayon, sana someday mapatawad mo ako. Kung napagpantasyahan ko si Kai. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana malagpasan ko yung grief na to at mapatawad ko na rin yung sarili ko. Muli, ako si Kay. At ito, ang aking secret file.